wellspring of the joy of living, oceans out of happiness. Mortals join the happy chorus, which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph songs of life. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Good morning! And sabi nga, diba, every gising is a blessing. And indeed, it is a blessing to see another beautiful morning. And welcome po to St. Paul United Methodist Church. Kami po ay nagagalak that you joined us today sa ating prayer covenant. So everyday po we have this prayer covenant. Yan, devotion lang po siya, very short devotion and prayer to start our day with the Lord. And dahil po dyan, let me read to you ang ating short devotion for today. So, ito po ay matatagpuan sa John 15, verses 1 to 8. Okay. Jesus, the true vine. Verse 1, I am the true grapevine, and my Father is the gardener. Verse 2, He cuts off every branch of mine that does not produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit so that they will produce even more. Verse 3, you have already been pruned and purified by the message I have given you. Verse 4, remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Verse 5, yes, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Verse 7, if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Verse 8, when you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Join me in prayer. Lord, thank you sa umagang ibinigay mo. Another start, another beginning for us. Another day, Panginoon, na makakasama ka namin. Another day, maitatama namin yung pagkakamali namin kahapon. Another day, na makakasama namin yung mga mahal namin sa buhay. At higit sa lahat, another day to serve you, Panginoon, and to advance your kingdom. And Lord, I pray na ikaw ang marinig ng bawat isa ngayong umaga. I pray, Panginoon, na gamitin mo yung mga salita mo to pierce our hearts, to check our hearts, and higit sa lahat, Panginoon, to cleanse us. Forgive us, Panginoon, at I pray, Lord God, na alisin mo yung any barrier, it may be a sin, emotion, anger, whatever it is, Panginoon, na nagiging hadlang para marinig ka namin. And Lord, we ask for your holy presence to be with us, to move in this place, to move in their homes, in their workplaces, Panginoon. And we continue to give this day to you. This is all we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Actually po, disclaimer, no, very short, lang. Itong devotion ko po is nagawa ko na beforehand. Actually, ang una ko pong nagawa with Jesus the True Vine is yung pagiging busy natin versus yung pagiging fruitful natin. So, more of ang tema po nun is, hindi porket busy tayo is ibig sabihin, marami tayong bunga or productive yung nangyayari sa atin. Kasi we might be busy doing other things, doing all those stuff, ang daming appointment schedules, pero ang tanong,
Nagbubunga ba yun? Mayroon ba tayong soul na nadadala sa Panginoon? Pero habang ginagawa ko po ito, I'm really amazed how God changed it. Ang laki po ng binagbago nung tema nung i-share ko today. So, I think if you are watching today, if you are listening today sa ating devotion, I don't know kung para talaga sa iyo to. Okay? So, ano lang po, very short disclaimer lang din po. I will talk about rape during this devotion. Okay po? So, let me share with you sa isang time na nanonood ako ng Tony Talks. Okay? Ang testimony po ni Joy Tanchi Mendoza, yung nag-catch talaga ng attention ko. So, Joy Tanchi Mendoza, very short background. Siya po ay anak ni Pastor Peter Tanchi, isa pong preacher sa CCF. So, what happened was, 15 years old po siya, kung natama yung pagkakatanda. 15 years old siya, so wala si mom and dad niya. Nag-Bible study, take note, nasa ministry si mommy and daddy niya. So, naiwan lang silang magkakapatid doon sa bahay. And then, there was a doorbell, tapos pumasok yung mga lalaking armado. 10 of them, there were 10 men, sabi niya. And 7 of those men raped her. Na-rape po siya ng 7 lalaki. And yung title po kasi nung Tony Talks na yun is, napatawad ni Joy Tanchi Mendoza, yung 7 men na yun. And I asked God, saan nanggaling yung strength niya para mapatawad yung mga taong I am sure hindi naman nag-effort to apologize and to ask for forgiveness. Diba? Minsan kasi tayo, aantayin natin mag-sorry, manghingi ng tawad bago natin patawarin. Pero siya, it's a very different story. Tapos, it was also contradicting din sa part na, ang dami kong naririnig na story na nung naka-encounter sila ng tragedy, namatayan ng magulang, namatayan ng mahal sa buhay, nagkasakit, nawala ng ganito, nawala ng ganyan. Yun, kapag dumating na sila dun sa matinding tragedy or crisis, they leave God. They leave God. Hindi na sila naniniwala sa Diyos. They leave their faith behind. But today's message is not about leaving God when things are tough. It's about remaining in Christ. And when you see remain, diba, sa Google, pag sinearch sa Google, ano ba ibig sabihin ng remain? Diba po, pag naririnig ninyo yung remains in history, ito yung sa paglipas ng mahabang panahon, pag sabi mong remain, andun siya. Ibig sabihin, isa siyang proof that something existed before. Kahit hindi mo siya nakita, dinosaurs, di naman natin sila nakita, diba, by our eyes. Pero ando din yung remains nila. It can be buto, it can be a fossil. Diba? To remain in Christ, it means to stay in Him. It is a constant choice. It is a decision. Ano pa ibig sabihin remain? To continue unchanged. Na magbago man ang lahat man ng mga alam natin ay biglang out of nowhere, biglang hindi na tayo sure, may mga doubts man, pero may isang bagay na hindi magbabago. Yun yung mananatili ka daw ba kay Kristo? Diba? Tanong siya. Inisip ko parang hirap naman siguro nun. So, ang context po ng verse, itong John chapter 18, tama ba? 15 rather. Itong John chapter 15. Alam niyo po mga kapatid, isa po ito sa mga huling habilin ni Kristo. Okay? Dahil sa point po na to ay alam niya nang siya ay pagkakanulo at ipapako na sa krus. So, kung ikaw mamamatay ka na, alam mo na, di ba, kinabukasan mamamatay ka na, syempre, yung mga mahahalagang bagay, ang kailangan mong bigyan ng pansin na masabi dun sa mga may iwan mo. And that analogy na isa ito sa mga huling habili ni Jesus bago siya umalis, ibig sabihin, mahalaga po ito. So, somehow, Jesus is preparing the disciples na magiging mahirap, masakit, na magpatuloy sa ministry nila. Tutugisin sila, mamamatay sila, makukulong sila, mahahagupit sila sa plaza, diba? But the instruction of Jesus is to remain in Him. To remain in Him. Huwag kang susuko, magtiwala ka
magstay ka, parang ganun. Manatili kayo sa akin, yun yung instruction ng Lord. Alam niyo po, ang mundo maraming vine. If you will go back to the verse 1, anong sabi dun? I am the true vine. So, it caught my attention. Bakit may true? Why is it true? Kasi, ang mundo pala, mga kapatid, ang dami niyang vine na ino-offer. Ang dami niyang sinasabi na, ito, pwede mo tong gawin. Tapos, pwede mo tong maging source, tapos magiging masaya ka. Di ba? Kasi when you say vine, it means source. Di ba parang kung nakakita na po kayo ng ubas, di ba? Hindi naman yung ubas, prutas lang yung nakahang dyan. Hindi. May vine yan kung saan siya nakakonekta. May branches yan, okay? So, vine, doon nang gagaling yung nutrients, yung supply ng lahat para mag-continue mag-produce ng fruit yung isang vine. Ay, yung isang branch, rather. At one point sa buhay natin, di ba, dumepende tayo sa maling source, sa wrong vine. It can be your job na feeling mo, basta okay yung job mo, you are secured. Talaga ba? Paano kung bukas? Wala na yan, di ba? And another, aside sa employment, yung money, di ba? Love of money is the root of all evil, sinabi nga. Yung feeling natin, pag may pera tayo, okay na, wala namang problema sa pagiging may pera. Ang problema dun is, pagka mas naging master mo, yung money kesa sa Panginoon. Kaya on the long run, di ba, napapagod tayo, di ba, nadi-discourage tayo, nawawalan tayo ng gana, na parang lahat ata ng hirap sakripisya mo is walang epekto. There is no fruit being produced. Why? Baka nasa wrong vine ka. Baka wala ka dun sa true vine. In verse 5, sinabi doon, for apart from me, you can do nothing. In Tagalog, sapagkat wala kang magagawa kung ikaw ay hiwalay sa akin. Sinabi ng Panginoon. So, nonsense lahat ng yan. Nonsense lahat ng paghihirap mo, nonsense lahat ng paglilingkod mo, kung wala namang fruit, kung hindi naman para talaga sa kingdom ng Diyos. Kundi, you want to serve yourself, or you want just the pride, the position, or the title, di ba? So, as we end, may pangako ang Lord. Alam niyo po, ito yung laging tema sa Bible. Kapag may commandment ang Lord at sinunod mo yon, in your obedience, there's always a blessing. There's always a favor. And sabi doon sa verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ano yung promise, ano yung blessing, you may ask for anything you want, and it will be granted. So, Jo, ibig sabihin, kahit anong hilingin ko, pwede na kasi I remain in Christ. Ganun ba yon na parang genie ang Lord? Hindi. Ang sinasabi dito, syempre, kapag you remain in Christ, in-tune yung heart mo, in-tune yung mind mo, in-tune ka kung ano yung will ng Lord sa hindi. Diba? So, hindi ka naman mag-a-ask ng isang bagay, Lord, sana mamatay na siya, diba? Hindi ka naman mag-a-ask ng mga ganong bagay kasi ibig sabihin, hindi ka nag-remain sa Lord kasi, diba, you ask for something na hindi naman will ng Panginoon. So, you can definitely discern if it's God's will or not kapag nag-remain ka sa Lord. When you say remain, ito yung intimate kayo ng Lord, close kayo ng Lord. Sa mga may asawa, alam nyo yon, yung tinginan nyo pa lang, gets nyo na isa't isa, you know everything about that person, na when you say remain, ito din yung parang promise or a covenant that you made on the altar na for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Parang ganun yung ibig sabihin ng remain. Whatever happens, Lord, lahat ng comfort ko, lahat ng meron ako, mawala, pero hindi ako mawawala sa'yo. Parang ganun yung ibig sabihin po ng remain. So, we have the favor and the confidence to ask anything sa Panginoon. Basta alam natin, dikit kayo ng Lord. So, isipin mo, gaano kayo kadikit ng Lord? Ganyan, ganun, sobrang layo. Diba? Ikaw lang makaka-evaluate nun how close your relationship with the Lord is. So, of course, dahil kapag you abide in Jesus, in-tune yung heart mo sa Kanya. Ayan. And going back to the testimony that I shared about Joy Tanchi Mendoza, God restored her. Yung rape na nangyari, hindi yun nag-define sa buong buhay niya. Chapter lang yun. Hindi nagtagumpay yung kaaway, si Satan, na ihiwalay siya sa Panginoon.
Right now, Joy has 6 kids, diba? Nakapangasawa din siya ng isang Christian. And you know what? Meron siyang ministry na para sa kanya talaga. Bakit? Kasi ginagamit siya ng Panginoon mag-minister sa mga kababaihan na abused din. So you see, di ba tayo, mas nakaka-relate tayo sa isang taong pinagdaanan yung journey, yung pain, alam yung pain, alam yung suffering na naranasan natin, di ba? We can really relate to that person. Parang ganon, ginamit siya ng Lord na instrument and a testimony na kung broken ka, if something happened to you, it doesn't necessarily mean the end of your life. Diba? Actually, it could be the start of what God has prepared for you. Diba? So, ginagamit siya ng Lord as an instrument to advance the kingdom of God. Alam niyo po, after all, hindi naman tatanungin ng Lord ilang services na attendan natin. Diba? Hindi naman tatanungin ng Lord yung in-offering natin. Ang tatanungin ng Lord is, ilan ba yung nakakilala sa Kanya dahil sa atin? And yung mga tests of faith, I hope we will cling to God that those tests of faith will become testimony of faith on the long run. And if you are listening today, diba, wag nating isipin na kapag naging taong simbahan tayo or we are close to Jesus, we read the Bible every day, parang meron na tayong shield na walang makakaano sa akin, na hindi ko ma-experience yung pain, yung suffering, yung poverty, hindi. Kasi walang exempted, di ba? Even Job, a very righteous man, nawala lahat sa kanya. Health, family, wealth, lahat nawala. But, kita natin dun sa story niya that God is still in control. And by surrendering to Him, tinatanggalan mo ng power si Satanas na ihiwalay ka sa Lord. Kasi tatandaan niyo po, anong objective ni Satan, anong objective ng demonyo? Alisin ka sa Lord. Yun yung objective niya kasi kapag nagawa niyo yun, alisin ka sa Lord, madali na ang lahat. Madali nang lahat na lokohin ka niya, madali nang maniwala ka sa mga lies niya. Ganun kahalaga po yung relationship natin sa Lord. And anong goal naman natin as Christians, as someone na nakakilala sa Panginoon, is to stay in the Lord. Stay in the Lord, kapatid. Stay in the church. Stay in the will of God. I know na may mga times na mahirap yung journey na minsan feeling natin, totoo ba si Lord? Pero this is not the time for you to doubt. This is the time yung faith mo ay mag-stand up at maging light sa ibang tao para mawin mo din sila sa Panginoon. I hope you gain something today. So, busy man tayo sa trabaho, let's not forget na darating yung time na hindi naman sa trabaho na may measure, di ba? Let's do something fruitful. Diba? Baka may ka-office mate ka na kailangan ipag-pray. Meron kang may sakit na ka-opisina or katrabaho, that your prayer will go a long way. Baka may kailangan ng i-share mo yung faith mo sa kanya. Baka may classmate ka na nade-depress. May classmate ka na kailangan makarinig ng salita ng Diyos. You never know. You never know na may mga nilalagay ang Lord sa buhay mo na kailangan palang makarinig ng salita ni Kristo. Let us pray. Lord, forgive us sa maraming pagkakataon na ngayon busy kami sa ibang bagay na nakakalimutan namin yung pinakamahalagang bagay. And I pray, Lord God, that today itama mo yung heart namin. I pray, Lord God, bigyan mo kami ng burden to share the good news. Bigyan mo kami ng burden, Lord God, na hindi kami mananatiling taga-simba lang, kundi Panginoon, kami yung magiging simbahan. Kami yung magdadala ng simbahan sa mga taong nakapaligid sa amin. May it be in our family, in our workplace, sa aming school, Panginoon, saan man kami nagpupunta, Panginoon, alam ko na gagamitin mo ang bawat isa. Basta willing kami magpagamit sa inyo. And Lord, we also thank you for the testimony of Joy Tanchi Mendoza, Panginoon. Nire-remind kami, Panginoon, na may mga challenges man, struggles along the way. Pero Lord, basta mag-remain kami sa inyo, manatili kami sa inyo, is hindi kami matatalo, hindi kami mapapano, kundi magiging safe kami. And Lord, we thank you, Panginoon, sa mga testimony ng mga tao, Panginoon, na nagfu-fuel ng faith namin.
And we continue to lift this day to you, Panginoon. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen.